So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, eto na naman po, si Mayor Baste Duterte. Meron na naman pong panawagan at merong banta sa ating gobyerno. Nagbanta, mga minamahal, na parang tila baga animoy magkakaroon na ng people power. Dahil ang lakas niyang sabihin na we will stand and we will fight back. So ano ang ibig sabihin nun? Bukod dyan mga minamahal, ito yung sinabi ni Baste. At minura pa yung presidente Ang angas talaga ng mayor ng Davao. Nagmumura. Like father, like son nga naman. So Mayor Baste, kay PBBM, you will never be loved. May mensahe si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang magsalita siya sa programa ng pagdiriwang ng 80th Araw ng Davao ngayong linggo, Marso 16. So, ang mensahe mga minamahal ni Mayor Baste, ayon kay Baste, Mr. President, Mr. Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. You will never be loved, Mr. Marcos. So, hindi daw po mamahalin ng taong bayan, ng sino man, especially yung mga taong humihingi, humihiyaw, binabanggit ang pangalan ni former President Duterte. Diba? So, hindi ka mamahalin ng tao. We will stand up and we will fight back. So, eto na yon. Madami kasing classification at meaning itong sinabi. Mga minamahal ni Mayor Baste Duterte, yung we will stand up and we will fight back, pwedeng sabihin natin, mga minamahal, na itong si Mayor Baste ay nag-uudyok. Diba? Nag-uudyok ng people power, ng paghihimutok sa ating gobyerno. Pwedeng ganon. Diba? Kaugnay pa rin ito sa pagka-aresto ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng International Criminal Court or ng ICC noong Marso 11 dahil sa kasong crimes against humanity. Diba? Nagigets ninyo mga minamahal ang kanyang paghimutok dahil sa pagka-aresto ng kanyang ama na ang kanyang ama lang din naman ang gumawa ng kasalanan. Nagigets ninyo? Noong Biyernes, Marso 14, ay humarap na ang dating Pangulo sa pre-trial hearing. So, isinagawa naman ang confirmation of charges hearing sa September 23. So, mga minamahal, kung para sa akin, kung nananawagan ka na mag-resign, itong si PBBM, supposedly dapat ikaw Diba? Kung pinapag-resign mo, itong si President Bongbong Marcos, dapat mauna ka. Alam niyo ba kung bakit, mga minamahal? Meron pong humigit kumulang, to be exact, 37 na mga adik ang nagpositibo po. Mga minamahal, nagpositive sa kanyang City Hall mismo. Nagigets ninyo yung punto? So ngayon, sino yung karapat-dapat na mag-resign? Sige nga, Aber. Sino ngayon ang karapat-dapat na mag-resign sa ginawa? Diba? Mo, sa City Hall ninyo. Ang Pangulo ba na lumalaban sa mga adik? Kaya nga, I think nababrand kayo Diba? Kasi, I don't know if they're, truly protector kayo ng droga. Hindi lang natin alam. Diba? Napapangalanan kayo. So, yung punto kasi dito, nabibisto? Yung gawain ninyo di umano kung sakali man? Mahirap kasi yun yung nakikipaglaban kayo mga minamahal sa droga, tapos malalaman namin na, ay, involved pala kayo. Ano yun? Diba? Nakakaloka. Tapos pinapag-resign mo ang ating presidente. Eto, nagsalita si Baste. Yan si Baste, mga minamahal. Yan Parang si General Torre lang din, Yung nagsalita siya kay General Torre na sasampalin niya daw pag pumunta ng Davao. Nung pumunta naman, di niya naman masampal.
Di ba? Magaling lang sa salita, kulang naman sa gawa. Hindi niya na nga nasampal mga minamahal, nagyabang pa. Na ang sabi niya, di ba? Pag pumunta si General Torre, sasampalin niya kaliwat kanan. Nung pumunta naman si General Torre, ayaw naman makipagkita. Walang isang salita. Di ba? So, kailan pa ba nagkaroon ng isang salita itong si Baste? Paano tayo makikinig kung meron siyang ganyan? Sige nga, Aber. Paano natin papakinggan? Kung yung nagsasalita ay naggaganito, di umano. Kung totoo man tong picture na to na sinend sa akin, mga minamahal, at dati sinabi ko na yan sa inyo. Paano ka namin papaniwalaan kung ikaw mismo ganito? Sige nga, Aber. Di ba, mga minamahal? Oh, may nag-comment dito. Brotherly advice lang. Magpahinga na lang kayo sa mga bahay ninyo. Araw-arawin man ninyo ang rally, walang mangyayari. Gawin na lang ninyo, mga trabaho ninyo para kumita. Dasal na lang kayo. Ang gawin nyo sa halip ba mag-rally, wag na kayong magpauto, asikasuhin ninyo pamilya nyo. Nasa magandang lagay idol nyo, malamig doon at masarap ang pagkain. Totoo. Di ba sabi pa nga ni Bato de la Rosa, bring it on. Pero nung nandoon na sa ICC, bring him home? Ano yun? Diba? At saka si Digong na din mismo yung nagsabi na hurry up ICC. Diba? Tapos si Sara na din Duterte ang nag-confirm na nasa maayos naman daw po na kalagayan ang kanyang ama. Nagigits ninyo mga minamahal? He is being taken care of. So, kung inaasikaso naman pala doon at hindi pinapabayaan, binibigyan ng special treatment, di ba mga minamahal? Oh. Bakit hindi? Bakit hindi na lang siya magstay doon kung binibigyan naman pala siya ng special treatment hanggang sa matapos ang kanyang kaso? Di ba? Buti pa nga itong si Dilima, mga minamahal, oh, hinarap lahat. Kahit yung kwento sa kanya ay gawa-gawa at puro kasinungalingan lamang. Samantalang itong si former President Duterte, naharap-harapang mayroong admission. Diba? Mayroong pag-aamin sa kanyang patayang ginawa. Ayaw ninyo na makulong dyan, di porket sa kanyang edad. Ang dami pong mga matatandang nakukulong dahil sa pagnanakaw, pamamatay. Kaya dapat maging fair din. Hindi di porket naging presidente, mayroong VIP treatment. Diyos ko. So, para sa akin, dapat ang nagre-resign si Baste. Kasi yung City Hall niya, mayroong 37 na nag-positive. Diba? Bakit? Sa loob ba ng Malacanang may nag-positibo ba? Diba? Nakakaloka. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.